rin. 1 million? Halimbawa, 1 million. Halimbawa yan. Ito pangarap mo. So, kailangan mo mahawakan ng buo yung 1 million para makabili ka ng Fortuner? Diba? Minsan na nangyayari, nababurnout ka eh. Parang posible ba talaga? Mabibili ba talaga? Kaya ba talaga? And when you break it down to the weekly, na ang goal mo is kumikita ka linggo-linggo. Diba? Nasinimulan mo sample sa bahay, 1 to 50. Ano gagawin mo dito? Alam mo secret? Ito. Pakibasa? Pakilakas! Gawin mo lang yan ng consistent. Wala ka pang car ngayon eh. Di ba? Wala ka pang car ngayon. Wala ka pang iPad kasi nga di ka pa Threads Platinum. Simulan natin sa basic kung anong meron ka. Usually, ang basic na meron yung tao. Bahay, pagkain. Ano, hindi ka kumakain? Di ba? Magkano ang budget mo per month ng pagkain? Di ba? So, 50,000, di ba? Hindi ko alam eh, di ba? 5,000, 6,000, add mo yun. Pwede ako, ganun ginagawa namin. Di ba? As much as possible. Hanggang dumating yung time, basic lang muna ha. Basic tayo. Kaya nga, progress lang eh, ang tinuturo ko sa inyo. Hindi muna momentum. Di ba? Progress lang. Yung paunti-unti kahit paano umusad ka, kaysa dati na ang tagal mo ng member pero wala nangyayari sa'yo. Di ba? So, paano? Nangyari sa'yo? Basic. Bahay, kuryente, wifi, pagkain, whatsoever, yung mga basic, added up. O, sample, magkano total nung lahat-lahat na yon? Eh, single ka pa naman, o kung ano man, di ba, 15,000 halimbawa, divide it by 4. At yun yung dapat kinikita mo every week. Ngayon, pag kinikita mo yun every week, na actually pang basic mo lang yon, pang needs mo lang yon, pang responsibility mo lang yon, eto yung tanong. Pag weekly mo ba nahihit na kumikita ka nun, na actually, ang first part lang naman nun talaga is for your bills, question, basta consistent ka, lalaki kaya yung income mo? Yes! Oo. Diba? Kasi lalo na pag ang income mo galing sa mismong production mo, direct referrals mo, alam nga naman yung nag-first week ka, na-hit mo yon, yung direct mo, yun lang uli. Second week mo, yun lang uli. Siyempre, habang gumagalaw ka, yung mga nag-join sa'yo, nagda-direct din yun. Tama? So, lalaki yung income mo paunti-unti. Hanggang sa yung weekly responsibility mo, na pang bills lang, naging pang wants, naging pang tools, actually, iPad, Threads Platinum, power dress, hanggang naging wants, goals, and dreams. Nagigets niyo po? Diba? So, dapat, write it down. Hindi ko alam kasi kung may ganyan kayo. Sulat nyo na ngayon. Huwag nyo na pagmamayin. Ano yung mga responsibilidad ko? Magkanong bahay ko? Magkanong baon ko? Magkanong pagkain ko? Magkanong kuryente? Kung may anak ka na, magkanong gatas ng anak? Kung may anak ka na, magkanong diaper? Kasama yan. Kaya nga responsibility eh. Responsibilidad. Alam nyo bakit kailangan yan? Bakit tinuturo ko? Simple lang. Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung mga tao nag-join ng front row, tapos, yung mga ginagastos nila, pang punta ng office, pang front row, pang upgrade, pang training, galing pa hindi sa front row. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, hinahayaan mong hindi ka kumikita. Well, in fact, dapat baliktad. Kaya ka nag-front row, kasi ang goal natin dapat, ikaw na yung kumikita ng malaki, na sa sobrang laki ng kinikita mo, ikaw na yung nakakapagbigay sa ibang tao. Diba? Minsan baliktad eh. Baka nangyayari sa'yo, member ka lang. Pero hindi ka pa networker talaga. Hindi ka talaga nagdi-network pa. Hindi ka pa talaga kumikita. Pero mali po yun. Kasi ang goal natin dito, dapat kumikita ka. Nagigets po? Write down. Total mo. Para aware ka. Para alam mo kung ano yung hahabulin mo. Diba? Magkano ba yung mga ganito ko, ganyan, lahat. Tapos, i-divide mo yan sa 4. Yun dapat yung minimum. Minimum ha? Minimum income mo. Diba? Yun yung tamang mangyari sa'yo. Diba? And be a real business owner. Utak, negosyante. When we say be a real, pakiulit po, real? Pakilakas po? Real. Pakisigaw nga sa katabi mo. Real. Real business owner, totoong negosyante. Minsan kasi nasabihan ka lang na negosyante ka pero di ka pa totoong negosyante. Tayo mo sa akin kung bakit? Kasi di ka kumikita araw-araw. Kasi ang totoong negosyante, dapat kumikita ka araw-araw. That's what we call everyday sales.
Everyday sales mindset. Sulat mo dyan, lakihan mo. Everyday sales mindset, ACE. Everyday sales mindset, and kung ano mang pangalan mo, lagay mo dyan. Baka nilagay nyo lahat, ACE. Diba? Everyday sales mindset. Araw-araw kumikita ka. Araw-araw may pumapasok sa yung pera. Kasi araw-araw, nag-e-effort ka, nag-i-invest ka ng time mo, ng energy mo, lalo na kung full-time ka, nag-o-office ka, namamasahe ka, araw-araw gumagastos ka kahit hindi ka full-time. Alam niyo ba yon? Na kahit hindi pa po kayo full-time, everyday gumagastos kayo. Time sa akin kung paano? Di ba naliligo ka? Yung binili mong shampoo na bumula yung ulo mo, bago ka pumunta sa office o bago mo buksan yung Zoom, gumastos ka doon. Di ba? Yung ininom mong tubig, yung kinain mong bigas, yung load mo, yung wifi mo, yung sabon na kinuskus mo sa katawan mo, lahat yon pera po ang involved. Totoo hindi? Totoo. Hindi, because in life, cash is king. Pakiulit. Cash is king. Pag wala kang pera, wala kang kwenta. Yun po talaga. Pag wala kang pera, wala kang ambag sa lipunan eh. Di ba? Actually, pag wala kang pera, isa ka pa sa problema ng lipunan. Di ba? Bakit? Baliktad po. Baliktad kasi. I don't know if you appreciate this ha. Sabi nila, pag marami kang pera, money is the root of evil. Mali. Actually, pag wala kang pera, doon lumalabas ang demonyo. Diba? Bakit? Di mo naman balak magnakaw, nakapagnakaw ka. Di mo balak bang hold up ka kasi wala kang pera. May nakita ka na bang milyonaryo ng hold up? Wala, di ba? Milyonaryo ako, hold up to. Di ba? Wala bang ganun, di ba? So actually, cash is king because it could change your life and sustain your life. Paano sustain? Kasi mahirap mabuhay nang walang pera. And that is one of the reason kung bakit nawawala yung iba sa front row. Hindi dahil pangit ang front row. Hindi dahil hindi totoong front row. Hindi dahil sa hindi talaga kumikita sa front row. Hindi nila ginawa yung part nila, kaya hindi sila kumikita ng pera. At pag wala ka ng pera, mahihirapan ka. Diba? Actually, hindi naman yung front row yung mahirap. Mahirap pag di mo ginawa yung part mo. Kasi pag di mo ginawa, di ka makikita. Diba? Kaya importante na talagang tinatrabaho po natin. Kasi it's very important na everyday kumikita ka. Ibig sabihin, ang goal natin dito, everyday may pay-in. Of course, dun tayo papunta. Ang goal natin, everyday tayo may pay-in. Pero as much as possible, kung nag-start ka, let's be realistic, hindi mo pa kaya sa umpisa, lalo pag bago ka na everyday may pay-in, do it with everything you can do. Maraming source of earning. Diba? Rebates, SRP, diba? Makabenta ka ng isang sabon, ang tawag doon, sales. Diba? At least man lang, kahit 120 lang yung kinita mo, at least yung pamasaheng ginamit mo, nabawi mo. Hindi ka abonado. Diba? Kasi walang negosyante na nag-abono pa. Diba? O, try mo, nagtayo ka ng coffee shop. O, para mas ma-absorb nyo bakit kailangan na maging real businesswoman or real businessman ka, totoong negosyante, utak negosyante. Bakit yan yung tinuturo ko sa inyo? Simple lang. Let's say hindi front row. Mag-start ka ng coffee shop. Pwede bang tinayo mo yung coffee shop, nag-invest ka ng mga machine, may mga table, may mga chair, may pinapasahod kang taong barista araw-araw. May kuryenteng umaandar araw-araw, may bumili o wala, umaandar ang aircon at ang ilaw ng coffee shop. Papayag ka ba na walang benta? Diba? Bakit tong front row ka okay lang? Mali! Kasi yung coffee shop na tinayo ng negosyante, baka extra source of income yun. Kasi hindi magtatayo ng coffee shop ang isang negosyante kung yun lang yung source of income niya. Pero ikaw, nung binuksan mo yung front row mo, hindi mo siya extra source of income. Life-changing opportunity siya. Tapos, hindi mo siya hinahawakan ng tama. Hindi ka hands-on. Diba? So, ang totoong negosyante, hands-on eh. Namuhunan ka sa coffee shop, namuhunan ka sa restaurant, namuhunan ka sa apartment, namuhunan ka kahit sa simpleng car wash or computer shop. Question, tututukan? Yes. Gagawa ng paraan na lumakas? Yes. Gagawa ng paraan na lumago? Yes. Gagawa ng paraan na lumaki yung kita? Yes.
dapat ganun din yung sagot mo pag nag-network ka. Di ba? Yes, be yes. Kailangan, ginagawa mo yung part mo para mas mapalaki natin yung resulta mo. Di ba? Because, ang kailangan, kung meron kang utak na negosyante, kailangan naman combine with galawang empleyado. Pakiulit po. Pakilakas po. Galawang empleyado. Yes, galawang empleyado. So, paano galawang empleyado? Di ba, negosyante po kayo? Pero sabi ko nga, wag mo iliteral na, parang boss ka na. Kahit nagdenegosyo ka right now, at ikaw ang CEO ng buhay mo, you have to make sure na galawang empleyado naman. So, paano galawang empleyado? Una, may scheduling. Okay? So, alam ko, hindi lahat sa loob ng kwarto na to meron nun. Totoo? Diba? At least honest. Pero, dapat meron. Because, again, we have 7 days in a week. Napakadaming araw po nung 7. Diba? Write it down to your notebook. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Anong balak mo sa Monday to Sunday mo? Anong ginagawa mo sa Monday to Sunday mo? Alam mo ba ang empleyado, hindi pa man siya nag-uumpisa sa trabaho, alam niya na kung ano yung routine niya Monday hanggang Linggo. Totoo hindi? Ang estudyante, hindi pa man nag-uumpisa ang school sem, kaka-enroll pa lang niya, alam niya na kung ano yung schedule niya ng Monday to Sunday buong taon. Totoo hindi? Tapos ikaw, wala. Kaya wala kang progress. Kaya hindi ka nagkakaroon ng progress. Kasi wala kang scheduling eh. Ano ginagawa mo dapat pag Monday? Nasaan ka pag Tuesday? Ano schedule mo pag Wednesday? Ano gagawin mo pag Thursday? Bonus na nga sa inyo. Noong nag-start kami, hindi lahat ng araw may schedule ang front row. Ngayon, halos araw-araw may schedule sa main office. Tama? Halos araw-araw may schedule sa mga other branches. Kasi kami sa Lipa, meron din eh. Kahit Batangas kami, kahit probinsya kami. Kailangan mo na lang sumabay. Tapos, dagdagan. So, kailangan yun yung gagawin mo. Kailangan may scheduling ka. Malinaw pa ba yun? Yes. Kung wala ka maisulat ngayon, may mali talaga sa'yo. Kasi dapat may nasulat ka na agad dyan eh. Halimbawa, Monday, GA, Tuesday, ganito, halimbawa, Ebo Day, ganyan, di ba? Dapat meron yan eh, alam mo yan eh, di ba? So, next, you need to have quota. Ang empleyado ba, may quota? Yes. Opo. Sample na nga lang, kahit yung mga sales agent ng sasakyan, sales agent ng insurance, even let's say yung mga factory operator. Kasi marami kami member sa Batangas, mga factory operator. May mga production, team leader, may linya yon, may quota sila ng number of productions. Diba? So, lalo na tayo. Kailangan, we are galawang empleyado enough na minomonitor natin yung sarili natin. Every day ang quota. Diba? So, ano yung quota? Simple lang, tinulungan ko na kayo dyan. Natandaan nyo yung numbers don't lie? Yun yung quota mo, every day. Diba? Susundan mo lang yon, diba? At consistently gagawin mo lang yon. And, do whatever it takes. Bakit ang empleyado ba? Do whatever it takes? Yes. Oo naman. Ang dami kong member na ganyan. Masama yung pakiramdam, pumasok. Diba? Kulang ang tulog, may hangover pa sa piyestahan, pumasok. Diba? Kahit na wala ka sa mood, magtatrabaho. Bakit? Kasi takot, malagyan ng suspension. Takot na matanggal sa trabaho. Diba? Tapos ikaw, front row, pagyaman, life-changing, hindi ka natatakot na tumanda ka na walang nagbago? Kasi pag hindi ka do whatever it takes, kahit sabihin mong 18 ka pa lang. Sino nga yung 16 dito? Yan kayo. Kahit sabihin yung 16 pa lang kayo. Kahit sabihin yung 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kahit sabihin mo bata ka pa, tatanda ka rin. Di ba? Kasi yung dating 20, ngayon 25 na. Yung dating 30, ngayon 34 na. Yung dating 40, magiging 50. At yung 50, magiging 60. Di ba? Kailan ka magseseryoso? Kailan mo i-all out?
Kailan mo ito todo?